Nagsimula ang chapter na ito sa isang lalaki na kakasimula palang magtrabaho bilang pulis. Si Lee Zihan mula daw nung nagsimula siyang magtrabaho bilang pulis. Palagi niyang naririnig ang isang rumor, isang detective na kilala bilang ghost sa Central Police Violent Crime Department. Ito ay dahil nahuhuli ang mga kriminal na galing sa unsolved criminal investigation o ang tinatawag na cold cases. At ang detective na ito ay mayroong 200% arrest rate. May isang lumapit na kasamahang pulis at binigyan siya ng kape, wika ni Lee Zihan. Nilipat daw siya ng chief department. At ang makakasama daw niya sa trabaho ay si Mr. Song, ngunit nalaman niyang si Mr. Sang ay ang ghost detective, kaya't dito'y napaubo siya at tumalsik sa kanyang mukha ang kape na ininom niya at sinabi ng isang pulis na ang kape na ibinigay niya ay hindi para sa isang baguhan kundi para kay Mr. Sang. And speaking of the devil, si Mr. Sang na tinaguriang Central Police Ghost ay dumating na at hinanap kung nasaan ang kanyang newbie dahil tuturuan daw niya ito. Napangiti ang baguhan dahil hindi daw galit si Jinwoo na ininom niya ang kape nito at tinanong kung anong gagawin nila sa araw na ito. Wika ni Jinwoo sa isang baguhan, bakit daw ito gustong maging pulis? Sagot ni Lee Zihan, gusto daw niyang hulihin ang mga bad guys kaya tugon ng ating bida. Yan daw ang gagawin nila sa araw na ito. Lumipas ang ilang araw, hindi kinaya ng baguhan ang mga trabaho dahil buong araw sila nang huhuli ng mga kriminal. Kaya palagi na lamang itong natutulog during duty hours. Naisip ni Jinwoo na magaling manghuli ng kriminal ang baguhan, kaya worth it daw ang mga itinuro niya. Napansin ni Jinwoo ang isang babae na sinasabi nitong hindi daw nag-commit ng suicide ang kanyang best friend. Ipinakita ng babae ang text message ng kanyang kaibigan bago ito namatay at hindi daw ito ang mga mensahe na nag-commit ng suicide pagkatapos ng 3 hours. Lumapit si Jinwoo upang matingnan ang file ng kaso. Nabasa na ng ating bida ang file. At napag-alaman niyang isang babaeng nakita sa bathtub na wala ng buhay dahil sa malaking sugat nito sa pulso, kaya nagresulta sa excessive blood loss. Ang kutsilyo na ginamit ay nahanap sa loob ng bathroom at ang fingerprint na nahanap sa crime scene ay sa biktima mismo. Subalit ang biktima ay mayroong napakamasayahing personality na kaya naisip ni Jinwoo na siguro nakaranas ang biktima ng matinding depresyon. Wika ni Jinwoo, wala namang kakaiba sa file. Tama naman lahat, subalit titingnan pa rin niya ito. Nagpakilala ang ating bida na siya si Detective Sang Jinwoo at gusto niyang makausap sa pribadong lugar ang babae pagkatapos lumipat ang eksena kung saan pumunta si Jinwoo sa crime scene gamit ang teleportation. Pumasok si Jinwoo sa bathtub at dito'y nakita niya ang mga naiwang labi ng babae. Naisip ni Jinwoo na nagawa niyang ma-extract noon ng isang corpse na matagal nang patay, kaya susubukan niya itong muli katulad kay Kamish corpse ang ibig niyang sabihin. Binigkas ni Jinwoo sa litang ares at dito'y nagawa niyang ma-extract ang naiwang dugo ng babae sa bathtub. Nalaman ni Jinwoo muna nag-suicide talaga ang babae, kung kaya't tinanong niya ito kung ano ang rason. Bakit pinatay nito ang kanyang sarili pagkatapos lumipat ang eksena kung saan pinuntahan ni Jinwoo ang tatay ng biktima. Nagpakilala si Jinwoo na siya ay isang pulis from Police Station Violence Crime Department at mayroon siyang mga katanungan patungkol sa kaso ng anak nito. Kaya hihingin niya ang oras nito upang makausap ng saglit. Binuksan ng lalaki ang pintuan at sobra itong nag-aalala sa case ng kanyang anak. Kung mayroon na bang resulta, wika ni Jinwoo, as of now, wala pa silang nakita, ngunit mayroon siyang mga katanungan patungkol sa anak nito kaya inaanyayahan niya itong sumama sa kanya. Lumipat ang eksena sa coffee shop kung saan dito dinala ni Jinwoo ang ama ng biktima. Tinanong niya ito kung anong klaseng estudyante si Miss Suyen at kung mayroon ba itong kilala na may galit sa kanyang anak. Wika ng ama, ang kanyang anak ay isang mabait na bata at hindi ito gumagawa ng mga bagay na magdudulot ng hate sa iba. Kaya't dito ay tinanong ni Jinwoo sa ama na siguradong mahal na mahal niya ang batang ito. May na-discover si Jinwoo na isang audio file sa gamit ng biktima kaya tinurn on niya ito upang marinig ng ama. Nagulat ang lalaki dahil nalaman niya sa audio file. Ang biktima ay nagsasuffer ng horrible abuse sa kanyang adoptive father mula nung bata pa ito. Sinubukan nitong lumayo, subalit ang kanyang adoptive father ay patuloy pa ring nagsisend ng mga mensahe kagaya ng I miss you and I love you, kaya nag-end up ang babae na piliin na lamang ang mamatay. Naging seryoso ang lalaki at tinanong kung anong rason kung bakit siya dinala dito at kung may balak daw itong hulihin siya. Kailangan pa daw nitong tumawag ng ilang police officer para mapusasan siya. Wika ni Jinwoo, bibigyan daw niya ito ng dalawang choices. Una, aamin ito sa kanyang kasalanan at susuko sa kapulisan.
Pangalawa, kung hindi daw ito aamin sa kasalanan ay pagbabayarin niya ito. Nang napakalaking halaga sagot ng lalaki kung magkano ang kanyang babayaran, nanlisik ang mga mata ni Jinwoo at sinabing ang lugar daw na ito ay hindi ang mundo kung saan siya orihinal nakatira. Nasa ibang mundo sila ngayon, ito daw ang lupain kung saan hindi makakaapak ang hindi niya bibigyan ng permiso. Ito daw ang teritoryo ng Eternal Rest, ang lugar kung saan ang kaharap niya ngayon ay dito na magpapahinga habang buhay. Hindi makapaniwala ang lalaki na ang paligid kanina na punong-puno ng ilaw at liwanag bigla na lamang nagdilim. Natakot ang lalaki at nagtanong kung sino ang kaharap niya. Isa lang daw itong ilusyon o panaginip, kaya't dito'y hindi napigilan ng lalaki ang kanyang sarili na tumakbo upang tumakas. Tinapos ni Jinwoo lalaki gamit ang Shadow Soldier, at lubos nagpapasalamat ang babae sa kanyang king. Tinanong ni Jinwoo ang babae kung mayroon pa itong kailangan at gustong kahilingan sa huling pagkakataon. Ibinigay ni Jinwoo ang gift ng babae para sa matalik nitong kaibigan. Nakita nito ang isang basong gift na may nakalagay, "Happy Birthday," kaya napaiyak na lamang ang babae. Sinabi ni Jinwoo. Habang paalis na ito kung hindi daw sana naka-receive ng message ang biktima galing sa adoptive father. Masaya sana ang dalawa na magdidiwang ng birthday party. Pagkatapos lumipat ang eksena sa restaurant at dito'y sinabi ni Jinho na gusto niyang mag-propose ng kasal kay Jina. Kaya nagulat si Jinho sa pinagsasabi ng kanyang kaibigan dahil seryoso daw ito ngayon at ipinakita pa ang kanyang engagement ring. Kung magugustuhan kaya ni Jin ang ring na binili niya, wika ni Jinwoo, wala siyang alam sa mga bagay patungkol dyan. Tugon ni Jinho, ayos lang naman dahil nakahanda siya sa anumang bagay na ibibigay niyang gift para kay Jina. Dagdag pa nito na nagtayo daw siya ng building gamit ang lupa ng kanyang kumpanya. At kapag makatapos na si Jin sa kanyang medical school, gagawin daw niya ito ng sariling hospital. At dito'y naisip ni Jinwoo kung ang building ba na ito ay nagkakahalaga ng 30 billion buwan. Nagulat si Jinho kung paano nalaman ni Jinwoo ang presyo, at naalala na nga ng ating bida nung in-offer sa kanya ni Jinho upang magtayo sila ng building para sa kanilang guild. Wika ng ating bida, hindi naman kailangan ibigay ni Jinho ang lahat dahil isa naman itong magaling at mabait na lalaki. Ang gagawin lamang nito ay magpapakatotoo na paiyak si Jinho sa mga motivational words ng ating bida, kaya gusto niya itong yakapin. Pagkatapos lumipat ang eksena sa bahay ni Jinwoo at dito ipinakita ang isang cute na bata na anak ng ating bida. At isang napakagandang babae na si Cha Hae-in. Wika ni Cha Hae-in habang dala-dala niya ang cute nilang anak. Bakit daw lumabas itong si Jinwoo para uminom na hindi naman ito nalalasing? Sagot ng ating bida na mayroon daw sasabihin sa kanya si Jinho. Kaya sinamahan niya na lamang ito. Kinuha ni Jinwoo ang kanyang anak at napansin niyang palaging napaka-energetic daw ni Suho. Tugon naman ni Cha Hae-in, mahaba daw ang tulog nito kanina. Nagtaka si Jinwoo kung ano ang nangyayari kay Igres at Billion. Nag-aaway ang dalawa kung sino ang magtuturo sa kanila ng sword skills sa Young Lord na si Song Suho. Wika ni Cha Hae-in na dapat uwi talaga ng maaga si Jimbo hanggang sa makalakad na si Song Suho since nahihirapan siyang makipag-deal sa anak nila. Lumipat ang eksena kung saan ipinatawag si Jinwoo sa chief officer ng kapulisan. Narinig daw nito na palagi daw nangingialam itong si Jinwoo sa ibang kaso. At ito pala ay si Woo Jin-chul na siyang chief ng mga kapulisan at tinawag ang ating bida na si Hunter Song Jinwoo. Wika ng ating bida, hindi na siya isang hunter, ngunit komportable pa rin si Jin-chul na tawagin si Jinwoo na isang hunter. Dagdag pa ni Jinwoo na nabalitaan daw niyang biglang nawala ang ama ng biktima na nag-commit ng suicide, kaya tinanong niya kung may alam ba si Jinwoo patungkol dito. Wika ng ating bida, wala siyang alam patungkol dito. Dagdag pa ni Jin-chul, coincidentally daw. However, hindi ito ang dahilan kung bakit niya ito ipinatawag. Ibinigay ni Jin-chul lang papel at sinabing si President Go Gun-hee ay nasa critical na kondisyon. Kung kaya nagulat ang ating bida pagkatapos lumipat ang eksena sa hospital. Muling pinuntahan ni Jinwoo si Go Gun-hee. Napansin ni Go Gun-hee ang pagdating ni Jinwoo ay masaya ang matanda nang muli niyang nakita ang binatilyo dahil gusto talaga niya itong makita bago siya magpapaalam. Muling inoffer ni Jinwoo ang Holy Water of Life upang pagalingin si Gog and Hee, ngunit hindi ito tinanggap ng matanda. Dahil sapat na sa kanya ang ibinigay nitong 10 years na muling madagdagan ang kanyang buhay at nagawa na niya ang lahat. Mayroong favor si Go Gun-hee, gusto niyang ipakita sa kanya ni Jinwoo ang mundo na nawala sa kanyang isipan. Gusto lang niyang malaman kung ano ang kanyang kahalagahan sa nakaraan. Sagot ng ating bida, ito daw yung memories na hindi gustong balikan ni Go Gun-hee.
Wika ng matanda ayos lang dahil gusto lang niyang balikan ang mga alaala na nawala sa kanya. Hinawakan ni Jinwoo kamay ni Gogonhee at ipinakita nito ang nakaraan kung saan una silang nagkakilala nung naging estrang hunter si Song Jinwoo habang unti-unting tumigas ang kamay ng matanda nang nakita niya ang mga alaalang ito. Napakamot sa dibdib si Gogonhee nung nakita niya kung paano niya kinalaban ng Ice Monarch at napaiyak si Jinwoo nung namatay siya sa nakaraan. Napaluha si Goni habang naalala niya ang lahat at hinawakan niya ang kamay ni Jinwoo dahil lubos siyang nagpapasalamat at masaya siyang makita ang isang batang bayani katulad ni Jinwoo. Sinabi ng matanda, kahit magiging isa siyang malamig na bangkay, patuloy na mananatili sa kanyang isipan ang honor na ito. Naging zero ang heartbeat rate ng matanda kaya nag-say rest and peace ng ating bida, habang masaya siyang pinupunasan ang luha ni Gogonhee. Umalis na si Jinwoo sa hospital at tumawag si Chae-en sa kanya dahil ang kanilang anak daw ay lumilipad. Naguguluhan si Jinwoo dahil instead na unang matutunan ng isang bata ay ang paglalakad, bakit lumilipad ang kanyang anak. Kaya sinabi niya kay Chae-en na huwag itong mag-alala dahil tuturuan niyang lumipad si Song Soho step by step. Ang alaala ni Vero nung nag-aalala ang queen dahil wala nang makain ang kanyang anak kaya napagpasyahan nitong mag-produce ng panibagong anak na kayang lead ang kanyang kingdom. At dito isinilang ang Ant King na siyang ginawa upang matakot ang mga kalaban na gustong pigilan ang lahi ng mga langgam sa moment na ito. Naaalala ni Vero ang dahilan kung bakit siya isinilang at kung paano niya nakilala ang kanyang king. However, na-realize niyang parang kailan lang mayroong maliit na human na hindi rin natatakot sa kanya. Habang naglalakad si Vero sa loob ng bahay, palagi siyang nakikita ni Suho na parang attract sa kanya ang bata at tinawag pa siyang Amp instead na Ant hanggang sa lumabas siya ng bahay at lumipad papuntang rooftop. Sinusundan pa rin siya ng infant na si Suho. Nagpakita si Igris sa likod ni Vero at sinabi nitong walang rason na matatakot sa kanya ang bata. Dahil isa daw itong insekto na kasing laki ng tao na nakakalakad at nakakapagsalita, kaya medyo naguguluhan si Vero kung ano ang ibig sabihin ni Igris. Pumunta si Vero sa World of Rest at ni-welcome siya ng Balbasing Dwarf sa kanyang pagbabalik. Wika ni Vero, kailangan daw nila baguhin ang kanilang plano. Nagulat ang Balbasing Dwarf dahil gusto na namang baguhin ni Vero ang estatwa ni Jinwoo. Napatapos na at si Vero naman talaga ang may plano nito. Gusto lang niyang i-adjust ang ibang parte ng statwa ng kanilang king. Itinuro ni Vero sa Balbasing Dwarf ang pagbabago ng kanilang plano at nagustuhan naman ng Balbasing Dwarf dahil mas maganda daw ang ideya na ito. However, kailangan nila ng dagdag na employee kaya nagmungkahi ang Balbasing Dwarf na mag-hire ng demons para matapos kaagad ang trabaho. Kaagad namang pumayag si Vero at babalik na lamang siya dahil mayroon muna siyang dapat naligpitin. Lumipat ang eksena sa bahay ni Jinwoo. Mayroong 4 na masamang loob na gustong pasukin ang bahay ng ating bida. Para ipaghiganti ang mga kasamahan nila sa grupo dahil daw kay Jinwoo nasira ang kanilang samahan at nagkawatak-watak ang kanilang gang kung kaya ipaghihiganti nila ang mga namatay nilang member sa pamamagitan ng pagnanakaw sa bahay mismo ng. Ngunit si Vero ay nasa likod na kaya hinawakan niya ang bibig ng magnanakaw dahil baka gumising ang Little Lord. Nakakatulog pa lang habang ang isang magnanakaw ay hinimatay na pagkatapos lumipat ang eksena sa World of Rest. Kinuha ng Balbasing Dwarf ang radyo clan ng mga demonyo sa Deman Castle upang makatulong sa changes ng statwa ng kanilang king. At makikita natin ngayon si Lady Ezel at ang ama nito. Lumipas ang ilang araw, ipinakitang masaya ang mga Shadow Soldier dahil tapos na ang statwa, lalo na ang Balbasing Dwarf dahil nagawa talaga niya kung ano ipinapagawa sa kanya ni Commander Vero at dito'y masayang masaya si Vero dahil sigurado siyang magugustuhan ito ng kanyang king. Kapag makikita nito ang napaka-magnificent na statwa kasama ang anak nito, ang Little Lord na si Song Suho. Wika libero, kapag darating ang araw na makakapasok ang Little Lord sa mundo ng World of Rest, sigurado siyang isa itong makabuluhang regalo para sa anak ni Jinwoo. Ngunit nagulat siya dahil ang Little Lord na tinutukoy niya ay nagawang makapasok sa loob ng World of Rest. Lumipas ang panahon, ang Little Lord ay nagsimula ng mag-aral subalit nagulat ang teacher dahil ang palagi nitong dino-drawing ay ang kakaibang klaseng langgam. Napatanong si Chae-en kung anong meron sa iginuguhit ng kanyang anak. Wika ng teacher in charge na ang ginawa ni Suho ay nag-ask na draw ang kanyang kaibigan, ngunit ang ginuhit nito ay isang langgam na may 2 paa at 2 kamay. Wika ng teacher, mayroon pang ibang drawing dyan na ipinapagawa sa kanya ng teacher na mag-draw pa ng iba pang mga kaibigan at ang ginuhit nga nito ay si Task at Billion.
Ang sunod na drawing wika ng teacher ay ang pamilya at dito nga ipinakita ang drawing ni Suho na ang kanyang ama, at may itim na tao sa likod at ang huling drawing ni Suho ay ang kanilang bahay na napapalibutan ng napakaraming itim na tao. Tugon ng teacher, ito ang dahilan kung bakit ipinatawag niya si Cha-hain, dahil si Suho ang unang bata na may ganitong klaseng drawing. Tinanong ng teacher kung bakit daw dinrawing nito pati ibaba ng kanilang bahay. Tugon daw ng bata, ito ay dahil ang mga kaibigan ng kanyang pamilya ay nasa ilalim ng kanilang bahay. Akala nila na binubuli lang si Suho subalit napansin nila na mayroong magandang asal at ito ay napakabait na bata, kaya hindi na lamang nila ito pinapansin. Na-promote si Jinwoo bilang chief ng mga pulis kaya kinongratulate siya ng mga kasamahan sa trabaho. Natanong si Jinwoo kung bakit bigla nitong tinanggap ang promotion. Tugon ng ating bida, wala daw siyang choice kaya tinanggap na lamang niya. Muli itong nagtanong kung ang dahilan ba ng pagtanggap ng promotion ito ay dahil sa pera. Napasmile na lamang ang ating bida dahil naalala niya nung hunter pa siya ay tumatanggap na limpak-limpak na salapi kumpara sa pagiging isang pulis. Nakauwi na si Jinwoo sa bahay at ipinakita ni Chae-en ang drawing ng kanilang anak sa school. Natawa si Jinwood dahil nasa 5 years old pa lamang ang kanilang anak subalit magaling na daw itong mag-drawing ng N. Kaya nainisip Cha-hain dahil wala namang nakakatawa sa drawing. Nag-aalala si Cha-hain dahil natatakot daw ang ibang bata, parang nagbabago daw ang kanilang ekspresyon kapag lumalapit sila kay Soho. Naisip ni Jinwoo ito ay dahil ang mga batang lumalapit sa kanyang anak ay nakakaramdam ng Moner power, kaya na-realize ni Jinwoo na kapag ang kapangyarihan ng Shadow Moner ay patuloy na lumalaki sa loob ng katawan ng kanyang anak. Ito'y napaka-imposible na makaranas siya ng isang normal na buhay habang tinitingnan ni Jinwoo ang kanilang marriage photo na dinidikitan ni Soho ng mga image kung saan nakikipaglaro siya sa mga shadow soldier. Nakapagdesisyon si Jinwoo na burahin ang alaala ng kanyang anak patungkol sa mga shadow soldier at ang sarili nitong kapangyarihan upang mamuhay ng normal ang kanyang anak. At ibabalik na lamang niya ito sa tamang edad. Ipinakita ni Jinwoo ang drawing ni Suho kay Vero at dito'y nalungkot si Vero at humingi siya ng pahintulot kay Jinwoo na magpapaalam muna siya sa kanyang Little Lord bago sila umalis. Umiyak si Vero habang nag-say goodbye kay Soho at si Suho naman binabanggit ang salitang commander at habang ito ay tulog. Hinawakan ni Jinwoo forehead ng kanyang anak upang burahin ang alaala nito patungkol sa mga shadows at isa naman itong matinding sacrifices na ginawa ni Jinwoo para sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang taon, ipinakitang si Sang Suho ay isa ng high school student.